Hello mga ka-super! Good evening, magandang gabi, maupay na gabi, mga katimuray-waray, ka-super MM. Time check muna tayo ay 10:20 PM na. So closing time tayo at nandito na naman tayo sa Yaw-Yawan time dito sa Rose Jam Mini Mart. For today's Yaw-Yaw kasi nag-upload ako kanina sa Reels. So 1.5 minute lang yon. Ang full video ay nasa aking YouTube channel. So sa aking mga followers dito sa Facebook, kung dito mo ako napapanood sa Facebook, meron din akong YouTube channel, RoseJam11 din. Pwede mo rin ako dun i-subscribe kasi minsan nauuna ko i-upload sa YouTube, huli na sa Facebook. Minsan naman nauuna sa Facebook, huli naman sa YouTube, mga ganon. So kung sa Facebook mo ako na-follow, i-follow mo na rin ako sa aking YouTube channel, RoseJam11 lang din. At kung sa YouTube mo naman ako napanood, follow mo naman ako sa aking FB page, RoseJam11 din. Kasi sa Facebook page ko, madalas ako mag-update ng mga daily ganap talaga. O kasi minsan sa YouTube late ko na. Yung ngayon, halimbawa ngayon nag-video ako, automatic upload ko na agad yan sa aking Facebook page. So anyhow, for today's yaw-yaw nga, dahil nga dun sa aking post sa Reels na nag-cut lang ako ng 1.5 video na yung pinaka-highlight lang. Nasabi ko, otak negosyante can relate. Ang sabi ko doon, parang sa summarize, don't put your egg in one basket. Kumbaga, sabi ko naman, ang punto ko lang is work, save, and invest. Para simple lang, ganon. So ngayon, ang yaw-yaw ko is, ikaw ba mga ka-super? Ako i-share ko din sa inyo. Saang punto ka na ba sa buhay mo sa ngayon? Doon sa work, save, or invest? Kasi syempre, ako muna. Ako, nandun pa lang ako sa point ng work. Ang daming work. No. Para mag-save, para mag-invest. Kasi nga, sabi ko din doon sa aking video na hindi pwedeng isa lang yung ating source of income. Mas maraming income, much better. Siyempre, ang dami nakarelate na mga ka-super. Ayan na naman tayo eh. Diyan tayo magaling. Diyan din tayo ililibing. Diba? Maraming related mga ka-super. Ang daming comments. Alam nyo, 6 hours pa lang siya sa aking Reels ay 8.8k views agad. And comments, napakadami. Basta relate ang aking mga ka-super ay talagang super dami ng comments. At saka ang daming shares. Oo, kasi correct, madam. Yes, madam. Hindi pwedeng isa lang yung ating source of income. Yes, madam. Kaya ako may tindahan na, may apartment pa, may nag-i-insurance pa, mga ganon. Yung iba naman, teacher sa umaga, tendera sa gabi. Mayroon pang sideline na insurance. O, diba? Ang galing-galing na aking mga ka-super. So, ngayon nga, saan ka na? Sang banda ka na ng buhay mo? Tama ba yun? Nagwo-work pa lang, work, or nagwo-work habang nagsisave, ganon, para magpag-invest. So, pwede din naman, nag-work na, may save na, and then, nag-i-start na mag-invest ng another source of income. Pero ako, dito pa lang ako sa work. Lalo ngayon na nag-Rose Jam Mini Mart na talaga ako. Talagang work ako. At ang gusto ko talaga kaya nag-work para makasave. Gusto ko talaga ngayon mag-save. Hindi mag-save para sa mga personal. Alam mo dati yung thinking ko, mag-save ako para makapag-invest ako ng mga personal. Halimbawa makabili ng another sasakyan, mga ganun. Pero ngayon ang sinisave ko talaga is for another business. Yan si Inday. Saan punto ka ng buhay mo ngayon? Nag-work, save, or invest? Nag-work na yung mga kwenta. Or may save ka? Ha? May save ka na? Doon ako benta marami. Iniwala kang pang invest. Okay. Pinalayas ko na yun. Hala ko yung tao, kausap. So, ayan nga. Ngayon, kung ako ay nagwo-work pa, talagang todo kayod tayo, no, para makapag-save. At ako ngayon talagang nagmamatured na rin yung thinking ko about business. Parang, mas naging matured na ako to the point na kailangan mo talaga, Rose, kailangan mo mag-focus to another business pa
Pero lagi din sinasabi ng isip ko, darating din tayo dyan. So kasi, ako kasi yung hindi agad susugod ng susugod kung wala akong dalang bala. Mga ganun. Kaya ngayon, nag-work muna ako para makapag-save. Syempre, dapat meron din tayong na-save na enough. Hindi naman pwedeng mag-save ka lang ng konti tapos mag-i-invest ka. So, kailangan enough din yung ating savings. Tama? Tama. Para makapag-invest tayo for another source of income. O po, tulad ng mga apartments. Pero syempre, ano mo na, buwis buhay mo na ilang kayod mo na tayo nun kasi hindi naman ganun din kadali mag-invest ng ganun mga properties. Kailangan talaga mag-save. So, as of this moment, talagang nagkakayod pa tayo, nag-work hard pa tayo para nga may ma-save din tayo. No? Kaya, sabi ko nga sa inyo, huwag tayo mag-focus sa isang negosyo lang. Halimbawa dyan sa tindahan mo, wala ka pang GCash, wala ka pang remittance, so pwede mong i-add yun. Kung dyan sa tindahan mo, pwede kang magtinda ng mga merienda, pwede kang magluto ng ulam, pwede mo na rin yun another source of income. But then step by step muna tayo. Huwag muna tayo mangarap na, okay, magkaroon tayo ng invest ng paupahan, mga ganun. Syempre, kailangan nun ng malaking halaga. Tama? So, wait lang. Kaya mga ka-super, ang advice ko lang talaga sa inyo ay find ways para makahanap pa ng mga additional resources, another source of income natin. Kasi, alam nyo yun, wag lang tayong umasa dito sa ating tindahan kasi hindi natin alam yung mangyayari sa mga susunod na araw. O may kumalaban sa'yo dyan, diba? Dumating ang mga pagsubok sa buhay, mas maganda kung mayroon tayong backup. Kumbaga, kung may plan A, may plan B tayo. So, sa ating mga mister, no, sa inyong mga mister, mga indoy natin, yung iba kasi hindi business-minded, so nakaka-relate ako doon. So, hinihikayatin na lang natin sila, ipaintindi natin sila na kailangan natin maghanap pa ng iba pang pagkakitaan. Kung may trabaho yung mister natin, pag-igian yung trabaho para kahit paano makakatulong, di ba? Mga ganun lang naman yung ating hiling bilang isang negosyante. Kasi ngayon talaga, nagiging utak negosyante na talaga ako na alam mo yun, kung mayroon akong savings, hindi para dun lang sa kung ano-anong kapritsyuhan. Magsisave ako para nga or invest para sa future. Kasi iniisip na natin dito yung future natin, di ba? Hindi tayo pwedeng ito lang, okay na ako, solved na ako, kontento na ako, di ba? Okay, makontento ka, pero mas maganda pa rin kung isip pa tayo ng another mga pagkakitaan, di ba? Kung may opportunity, ito nga yung sinasabi, kung may opportunity, i-grab mo, di ba? Wag naman yung may lumalapit na sa yung oportunidad, tinatanggihan mo pa kasi nga sasabihin mo, okay na ako, masaya na ako. Diba? Paano yung future natin? Isipin natin yung future natin. Lumalaki yung mga anak natin, diba? Lumalaki din yung mga bayaran natin, lumadami yung bills, lumalaki yung expenses. So, kailangan talaga mayroon tayong multiple income, diba? Much better yon. Ganon? Nakakaloka yun. So, ito lang naman yung mga point of view ko is para sa kapwa ko utak negosyante. Kung relate ka, di appear tayo. Hindi kung hindi ka relate, di swipe up, swipe down, gano'n. Diba? Skip, gano'n. So, okay lang naman yan. Basta ako, ngayon sa panahon na to talagang iba na yung tumatakbo sa isip ko. Diba? Nakakaloka. Siguro yung pag makakausap ko lang negosyante, okay, magkakaintindihan tayo. Pero kung hindi ka pa negosyante, mag-usap tayo, nako, hindi tayo magkakaintindihan. Diba? Kaya sabi ko nga, only negosyante can relate. Siya. So, bye for now. Happy selling sa ating mga ka-super kasari. Naway tayong lahat ay umunlad. Diba? Wish ko lahat tayong mga star owner, yumaman, magkaroon ng maraming income. Diba? Mabuhay! Iboto sa halalan. Si Rose Chang. Nakakaloka yan. So, bye-bye.